O, nabasa nyo na. Ka-coffee, nabasa nyo na ba to? May plano po si Senator Raffy Tulfo. Actually, mahirap itong plano na to, ka-coffee, ha? Pero may chance. Nabalitaan nyo na ba yung sunod-sunod na mga Pilipino, mga seafarer, ka-coffee, mga marino, nawawala. Parang mga sabungero lang yan, ha? Nawawala yung mga marino. Hindi alam kung saan napunta yan. Ano ba yan? Nalaglag ba yan sa karagatan? Kasi habang naglalayag, nawawala eh. Itinulak ba yan? Naglayas ba yan? Ano yung dahilan? Bakit siya nawawala? Hindi pa rin matukoy ngayon. Bakit nawawala yung mga kababayan natin na umalis ng Pilipinas para maghanap buhay, pagsakay sa barko, ibabalita sa pamilya na nawawala na? International, ka-coffee, ang travel na yan. Walang CCTV. Dito sa Pilipinas, ganoon din. Yung mga domestic nating mga barko, problematic din. Kulang sa mga CCTV na kung tutusin, basic na lang yan. Pumunta ka ng ibang bansa, usually, karamihan, ka-coffee, may mga CCTV na yan. Pero dito sa Pilipinas, hindi pa lahat ng mga barko, ng mga barge covered ng CCTV. Kaya itulak mo lang yan, ka-coffee. Itulak mo lang yung isang tao na kaaway mo, wala na. Hindi mo na matutukoy kung nasaan na. Nawala na lang yan. Na simple lang sana ang solusyon dyan, lagyan ng CCTV para ma-monitor. Pero ang tanong, paano pag nasa ibang bansa? Mauutusan ba ni Senator Raffy Tulfo yung mga nasa ibang bansa, yung mga foreign-owned barges, yung mga sasakyang pangdagat na pag-aari po ng mga banyaga, mauutusan ba ng senador yan, ni Senator Raffy Tulfo? Mahirap, pero may paraan. May naiisip siyang paraan. Ito ang plano. Nasa sa inyo, ka-coffee, kung mag-a-agree kayo, pero ako nag-a-agree ako dito sa plano. Bago itong balita, ka-coffee, nagkaroon kasi ng hearing dyan. Nandito si Kakdak eh. Ito. In fairness, si Kakdak, isa sa working cabinet secretary, ka-coffee, nagtatrabaho talaga yan at career yan. Magaling ito, ka-coffee. Sa department na hinahawakan niya, magaling yan at nakikinig yan sa mga suhestyon. Ito ang suhestyon ni Senator Raffy Tulfo. Mandatory CCTV camera sa mga barko. Mandatory, ibig sabihin di option. Parang sa mga ano lang yan, ka-coffee. Pag sinabi mo mandatory, pasensya na, bibisaya na naman tayo. Mandatory, let's say, hindi ka makakakuha ng permit o clearance to operate unless merong mga CCTV sa mga essential o sa mga important parts ng iyong, let's say, ng barko o ng isang gusali. Bago ka makakuha ng permit, parang dito, pag land-based halimbawa, yung isang gusali, hindi ka makakuha ng fire permit or kung ano man yan, nang wala kang mga hydrant, nang wala kang mga fire extinguisher, walang fire exit, etc. Hindi ka ma-issue ng permit. Sana ganoon din sa mga barko. Yun ang panukala dito ni Senator Raffy Tulfo. Pero yun niya ang tanong, paano kung sa ibang bansa? Anyway, may plano. Ito. Lubos na ikinakabahala ni Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo ang dumaraming kaso ng Filipino seafarers na nawawala habang naglalayag sa karagatan. Mahirap matanggap yan. Pamilya mo, umalis, magsisiman, lalo kung fresh grad lang yan, o may nakaaway lang yan sa barko, aalis, iuwi, bangkay na. Di ba, pangit naman yan. Hindi pangit, masakit sa damdamin yan. In the first place, ginastusan mo yan, maiahon mo yan, mapag-aral mo yan, di ba, kinayod yan ng mga magulang, tapos itutulak lang. Ang masaklap, hindi pa malalaman kung ano yung totoong sanhi ng pagkamatay. Walang CCTV. Kung may CCTV, mabilis yung resolution ng mga kaso. Kaya sa pagdinig ng komite ngayong araw, March 6, agad hiningian ng update ni Senator Raffy Tulfo si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ukol sa kaso ng mga missing seafarers na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba. Matagal nang nawawala itong mga to. Yung iba 2024 pa pero until now wala pa rin pong resolution. Ano nangyari sa mga seafarers na ito? Kabilang dito sina Ralph Anthony Bobiles na nawala noong December 5, 2024. Jimbo Kadugong noong August 31, 2024. At si Vincent San Diego noong June 16, 2023 pa. Na ayon kay Kakdak ay patuloy daw na iniimbestigahan ang pagkawala. Wala na yan. Ang tagal na, ka-coffee. Wala na yan. Kawawa yung mga pamilya nito. Hindi nila matukoy paano nawala yung kamag-anak nila o hindi man lang nila nalamayan. Yun yung malungkot dyan eh. Hindi nila nakuha yung katawan, kung tinulak man yan. Wala na. Nawawala na lang basta.
Samantalang si Jeric Bueno ay nawala noong February 22, 2025 ay na-recover na ang mga labi ngunit hinihintay pa rin ng DMW ang kanyang autopsy report. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Maraming kaso ng mga seafarers na nawawala at hindi nalalaman ang sanhi ng pagkawala at pagkamatay. Binigyan din ni Raffy Tulfo na mas mapapabilisan ang investigasyon at paglutas ng mga ganitong klaseng kaso kung meron lamang mga CCTV. Simple lang CCTV lang ang solusyon. CCTV na naka-install sa critical na bahagi ng mga barko tulad ng railings, cabin portals at exit points. Wala pang 20 CCTV yan sa isang barko kung maliit lang naman yung barko. Lahat ng mga railings usually dyan nagkakatulakan yan Di ba? Kainggitan ka lang, itulak ka. Wala na. Paano pa malalaman? Kung may mga CCTV, mabilis mariresolve yan. Sangayon naman po si Secretary Kakdak kay Senator Tulfo, ngunit aminado siya na magiging challenge sa kanila ang pag-uubliga sa mga foreign flagged vessels na ipatupad ang pagkakaroon ng mandatory CCTV cameras. Correct naman yan. May punto si Kakdak. Pero again, hindi pwedeng tumigil lang tayo dyan. Dyan umiinit yung ulo ni Raffy Tulfo Yung wala kang gagawing aksyon. Remember, nung isang araw, hindi naman isang araw, 2 weeks ago, nagkaroon ng hearing, yung paggamit ng mga agila o ng ibon para mapabagsak yung mga unauthorized drone. Ang daming negative comments, di nila alam na ginagawa na sa ibang bansa yan. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Si Kaap, nasa bon yan, hindi pwedeng wala tayong budget, wala ka nang gagawin, hindi pwedeng hindi ka kikilos. Ito si Kakdak, mahusay itong si Kakdak, yes, nag-agree siya. Pero, aminado siya na may challenges, pero may solusyon dyan. May sinasabi si Tulfo na solusyon dyan. Ito yon. Sinabi ni Raffy Tulfo na ito nga ang dahilan kaya kailangan niyang maka-attend sa susunod na International Convention on the Safety of Life and Sea o SOLAS. Convention, nag-agree ka coffee. Usually dyan pinag-aagrihan yung mga policies. Malaking bagay, may senador na nandoon, di ba? Usually kasi kapag ang papa-attendin mo lang, no offense sa mga secretaries, minsan syempre kalmado, di ba? Hindi ka magi-insist Minsan pag usik pa yung ipa-attend under secretary, minsan hindi siya pakikinggan. Kasi by level nila tinitingnan by position. Kung senador ang uupo doon sa convention na yan, may i-insist niya. Kung sino man po yung umattend doon, mga counterparts halimbawa, mga secretaries, mga ministry, mga minister ng iba't ibang mga kagawara sa iba't ibang bansa. Kung may senador doon, authoritative si Senator Raffy Tulfo, na asset niya yan insist niya. Baka pwede, magkaroon tayo ng policy. Gawin nating mandatory yung pag-i-install ng mga CCTV. Hindi lang naman mga Pilipino makikinabang dyan. Marami tayong mga seafarers. Definitely makikinabang tayo dyan. Pero sila din, makikinabang sila dyan. Yung mga banyaga, protected din sila. Covered din ang safety nila. Diba? Simple lang yan Ilang araw lang yung convention Isang araw, 2 araw. Pa-attend din nyo si Senator Tulfo dyan. Sige, kung hindi kayang i-insist ng DMW yan, siya yung magsabi. Common yan, napapansin ko yan kasi minomonitor natin ito si Tulfo Madalas niyang sinasabi yan. Sa mga international conference, kung hindi nyo kayang sabihin yan, isama nyo ako, yung staff ko, kami magsasabi. Which I think is effective at magiging effective. Kasi senador yan, di ba nila pwede bastasin niya, senador yan sa susunod daw, isama siya sa International Convention on the Safety of Life and Seas o SOLAS ng International Maritime Organization o IMO para dito niya mailatag ang kanyang mga rekomendasyon upang mapabuti ang sitwasyon ng Filipino seafarers, kabilang na ang pag-oobliga, hindi option required, obliga sa lahat ng foreign vessels na maglagay ng CCTV cameras na agad naman ding sinuportahan ni Secretary Kakdak. Huwag na magmatigas, maganda ang plano, suportahan nyo na lang yan. Gayon pa man, inobligan ni Senator Idol ang Maritime Industry Authority, Marina, na i-require na sa mga domestic maritime vessels sa lalong madaling panahon ang pagkakaroon ng CCTV cameras sa mga barko dahil saklaw naman ito ng ating batas. Nangako ang Marina na gagawa sila ng memorandum circular ukol dito. Perfect. Ganun dapat. Aksyon agad. Kaya malaking papel ang mga senador malaki ang papel ng mga senador Hindi man makagawa ng batas yan.
yung ganyang hearing na on the spot, nakatutok lahat ng media, caught on the spot, uobligahin yung resource person, agad-agad aksyonan nyo. O ito yung problema. O tinan mo, sa hearing na yan, walang nagawa ang Marina. Yes agad, issue agad ng memorandum. Kasi para sa safety ng mga marino yan. Bakit pa tututulan pa yan? Hindi naman mahal yan, hindi naman magastos yan. Magkano isang CCTV as compared sa kinikita nila? Gasino lang yan. Diba? Yun yung kagandahan ng ganitong mga hearing. Punto. Tapos, may aksyon agad. Very good, Marina. Thank you, Marina. Inalarma rin ni Senator Idol ang DMW sa tumataas na kaso ng OFW na na-diagnose na may mental disorder. Lalo pa ang mahirap na nga ang kanilang trabaho at malayo pa sila sa kanilang mga pamilya. Isa pa yan. Aware din tayo dyan kasi naka-attend tayo ng mga seminars patungkol dyan. Isa yan sa challenges ng mga marino, lalo na kapag mga first-timers. Kaya yung iba't ibang mga organisasyon, may mga programs yan sila para malibang yung mga marino, di ba? Kasi biruin mo, nasa karagatan ka. Ilang buwan ka dyan? 3 buwan, 6 na buwan, nasa karagatan ka. Buti kung may signal, may wifi, pero may ibang areas na walang wifi. O atakihin ka pa ng mga pirata, naku po. Mahirap ang buhay ng mga to. Dapat protektado itong mga to. Dapat aksyonan ito. Hindi simple lang ito ha. Hindi simple itong mental disorder na nararanasan ng mga marino. Ayon sa National Maritime Polytechnic sa Pilipinas, 189 seafarers ang naitala nilang may mental disorder mula 2019 to 2022. Malaking bilang yan, 189. Grabe, marami to ha. Kaya minungkahi ni Senator Tulfo na siguraduhin mayroong mga psychologist o counselor sa clinic ng mga barko na matatakbuhan, magbibigay ng guidance sa mga seafarers na nade-depress o may kinakaharap na problema. Iyan, pwede rin nilang i-insist yan sa international organization para i-compel, i-require itong mga foreign vessels na magkaroon kayo niyan, lalo na yung mga malalaki, mga cruise ship. Mas masaya-saya pa yan pero paano kung mga yung mga barge, di ba? Mga nagdi-deliver, ang haba ng biyahe sa karagatan. Inirekomenda rin ni Senator Raffy na bago umalis ang mga marino, dapat ay bigyan sila ng emergency medical kits na mayroong over-the-counter medicines na magagamit nila tuwing sila ay nadidepress o hindi makatulog. Nangako si Kakdak na agad niyang aaksyonan ang lahat ng iminumungkahi ni Senator Raffy Tulfo. Very good. Nice move. Yan ang kagandahan sa hearing on the spot Action agad. Ano, gagawin mo? Hindi. Yan tinatawag natin Tulfo style. Mabilisan, wag nang patagalin pa. Very good. Thank you, Senator Raffy Tulfo. Kahit papano, di ba? Magandang action ito. Slowly, little by little, ma-address yung problema. Kasi maganda na siya humahawak nito Itong Migrant Workers Committee sa Senado siya humahawak Kasi mabilis Mabilis ang kilos At familiar siya sa mga nangyayari kasi tumatakbo sa programa niya. Tumatakbo sa Raffy Tulfo in Action, mga problema. Maraming OFW dyan Kaya buti na lang napunta sa kanya yung committee na yan. Isang araw lang, di ba? Nagpunta yan sa Saudi, nag-ikot yan. Ang dami mga Pilipino natin dyan. Ito, reklamo. Medyo mabagal ang proseso. Mabilis na aaksyonan. Buti siya ang humawak ng committee na yan. Thank you, Senator. Kaya, Ka-Coffee, anong masasabi ninyo? Ako, sangayon ako tawag dito, dapat kinikilala natin yung mga OFW. Kasi malaki yung contribution nila sa Pilipinas. Remittance pa lang, napakalaki ng remittance nila. Not to mention yung efforts nila, yung sakripisyo. Yan talaga yung totoong sakripisyo. Lalo na yung mga kasambahay, mga household workers. Magsasakripisyo talaga yan. Buti kung ganong kalalaki ang sahod, hindi ganon kalalaki sa ibang bansa. Magkano? 30,000. Diba? Ikakat kong pa, malaki pa yung cut ng employer. Magkano na lang? 20 mil na lang ang take home. Isasakripisyo yung pamilya, mga anak, hindi maaalagaan yung mga anak. Yung iba hindi makakapag-aral. Iiwan yung asawa, mga ngabit pa. Naku po. Kawawa yung mga OFW. Sa ganitong paraan man lang, suklian natin yung kanilang efforts. Sakripisyo, sila talaga yan. Number 1 yan na sakripisyo. Kaya ibigay ng gobyerno yun, dapat ibigay sa kanila. Yung mga marino, ganoon din. Laking sakripisyo din ng mga yan. Diba? Mental health, hindi biro yan. Okay pa yun, land-base Punta tayo dyan sa Hong Kong. Okay pa, land-base. Tuwing linggo, magkikita-kita sila, may kausap, diga, magbabara.
Mga taga Hong Kong, shout out sa inyo dyan. Yung mga tumatambay sa Central tuwing Sabat, tuwing Linggo at nagtotong eats. Pero lucky na yun ata yung nagpunta kami ng Hong Kong. Punta kami sa Central. Naglalaki na yun. Pero okay lang. Huwag lang malakihan yung sugal. At yung isa sugal ninyo, yung mga kumbaga extra money ninyo, wag yung mangungutang ka pa para ipang sugal. Kasi libangan din yung ka-coffee, pero sana kung pwede nyo pigilan, wag na ka-coffee. Wag na kayo magsugal, no? Kasi malaking problema din yan eh. Pero yung hindi, sige, nandiyan na kayo, pa konti-konti. No? Yung sobran yung pera. Pero sana hanggat maaari, tigil, tigil nyo na yan. Diba? Pwede naman magbara, paano ba, pitikan? Paano naman ang pitikan? Anyway, manicure, okay pa yan. Manicure, pedicure kayo dyan. Magmaritisan kayo dyan. Mas okay pa yan. Pero yung mga nasa barko, yung punto ko dyan, wala silang kausap, sila lang din, di ba? Unti lang. Kapag land-based ka, marami, makaikot-ikot ka pa sa mga tourist spot, tourist attraction ng iba't ibang bansa, di ba? Singapore, ganyan din. Marami kang pwedeng pasyalan. Pero yung mga marino, onti lang, limited lang. Sana ma-actionan nito ka-coffee. Huwag natin sila pabayaan dahil malaki yung kanilang papel. And thank you tayo, Senator Raffy Tulfo. Siya ang chairperson ng komite na yan. Maraming magagawa para sa mga OFW nating mga kababayan. O siya, sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. At lalo na sa ating mga OFW, shout out po sa inyong lahat. Paalam po sa inyo. See you in my next video. Bye-bye.